morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na Isa Chop. So marami tayong update ngayon dito sa growing area. Dahil ilang araw tayong nag-alaga ng bees at naglipat. Kaya ngayon po-focus tayo sa halaman. At ngayon nga naikabit na natin yung ating bagong filtration system. Hindi gumana yung ating second hand kaya bumili tayo ng brand new online. So hindi naman ganun kamahal. Nabili ko lang siya ng 5K, kasama na shipping. Actually, umabot lang ng hindi umabot ng 5K. So parang 4,800 plus. So parang 5K na rin. Kasi bumili pa ako ng mga tubings or hose para maidirekta natin doon sa ating main storage. Yung tatlong IBC tank. Tapos yung naman wastewater ilalagay natin dun sa mga blue drum para magamit na panglaba. Siguro pwede rin yung panligo. At yung iba naman ay pwedeng panglinis ng, alam niyo na, dahil mainit ngayon, pambasa sa sahig. At siguro panligo ng aso siguro pwede rin yun . So ngayon ito yung unang bagsak ng filtration system natin. No, dun sa baba, nasa 5 to 7 na lang yung reading, Kaya lang, dahil hinalo na natin siya dun sa maduming tubig, dun sa ating storage tank, na sumasalo ng mga rainwater. At siguro ito yung medyo mas mataas. Pero okay lang kasi pandilig natin to sa ating carnivorous plant. At hindi naman sila ganong kaarte. Wag lang yung sobrang taas talaga ng TDS or mineral sa tubig. So ayan, sukatin natin. So kung matitignan nyo pala, ayan, madumi pa yan. Hindi pa siya ganong kalinaw. At marami pang lumulutang na mga debris, At kahapon, sakto naman, nung naglagay ako ng tubig, kasabay naman niya yung pagkaubos ng mga lumang tubig doon sa ating storage. So itong mga ito na yung mga parang burak or mga sediments dun sa ilalim. So ayan, sukatin na natin, huwag na natin patagalin pa. Ayan, so kung mapapansin nyo, nasa 42, mataas pa rin pero mababa na yan kumpara dun sa pinandidilig natin, which is 147 yung reading ng tubig natin dati. So tingnan nga natin kung totoong 147 yung pinandidilig natin dati, kasi meron ako ditong ina-stock na tubig. Meron tayo dyan, meron tayo dito. Yan natin na yun dito. Hindi na pala ganun ka. Luma na kasi yung TDS meter ko. Ito yung bago. So ito yung mas accurate. So tingnan nyo kung gaano kataas. Zero yan . So ilalagay natin. Ilan yung reading? Maabot na ng 254. So i-hold nga natin. Ayan. So yung 254 napakataas na yan. So ito yung nasa styro box, na dinidiligan ko dito yung mga sandjuice ko. Kaya pala namatay yung ibang mga adelay ko dahil sobrang taas na nung reading. Ayun yung mga adelay na namatay, nasa dulo. So ang maganda lang nun, yung mga sandjuice na nadidiligan ng ganong kataas, ay kung nakababad siya, naka-water tray, mamamatay talaga kasi naiipon yung tubig doon sa sa tray, Pero kung iyan ay hindi naka-water tray tulad ng mga nandito, pero parehas naman yung pinandidilig mo, hindi siya nag-accumulate ng sediments or ng minerals. Kaya kung mapapansin nyo, itong mga adelay ko dito, buhay na buhay pa. Ayan. So, hindi na masyado makita kasi puro damo na. Pero buhay na buhay pa yung mga adelay natin dito. So maganda naman at hindi naman naubos. Yun nga lang, may mga ibang halaman talaga na naapektuhan pero hindi na natin babalikan pa yan. Ang pinakamaganda natin gawin ay mag-move on agad at mag-umpisa tayo mag-rebuild ng ating mga stocks ng mga halaman. So sa ngayon ay marami pa tayong mga nepenthes. Venus flytrap, medyo marami-rami pero nabawasan yan dahil sa mga bumili, At ganun din, may mga namatay rin dahil sa sobrang init talaga ng panahon. Kahit ako na medyo matagal na nag-aalaga, pagka nabibisi, namamatayan rin talaga ng halaman. So tingnan naman natin yung Helianthera natin. May update ako sa Helianthera pero tsaka ko na i-mention para magawa natin ng panibagong
or separate na content, kasi mahalaga rin na matutunan nyo yung nangyari dito sa Heliampora. So tingnan natin kung anong reading ng ating tubig dito sa Heliampora. Wala na masyadong tubig kaya hindi ko na ma-measure ng ganong ka-accurate. Pero ang reading niya ay umabot ng 100. No, 100 o 97 to 101 yung reading kanina. Or 109 eh. So dahil napakanipis na ng tubig. You know, ganyan na kanipis. So mataas na yung pinandidilig natin na tubig dito. Kaya marami ring mga naging casualties. No? So ayan ang problema kapag ang tubig nyo ay mataas yung TDS reading. So kaya maganda rin talaga na nag-i-invest tayo sa sa filtration system kung talagang kakaririn nyo yung pagka-carnivorous plant. At magagamit nyo rin naman yon, no? Advantage nyo rin kapag bumili kayo ng filtration system. Hindi nyo na kailangan magpa-deliver ng mga in-order natin ng mga per container or gallon na galing sa mga water refilling station. So nung dumating sa akin yung water refilling, yung filtration system na reverse osmosis, so nakapagpuno agad ako ng siguro nasa mahigit 10 na container within just 2 days, no. So hindi naman buong araw yun na nagpupuno ako. Hinahayaan ko lang na kung ilan yung kayanin sa isang araw. Noong una medyo hesitant pa ako na dire-diretsong paandarin yung filtration. Kasi nga dahil sa init ng panahon, umiinit rin yung pump syempre kung dire-diretso. At yung kanyang capacity is around 100 to 150 liters yata yun or gallons per day. So enough na yon para mapunan yung needs natin dito sa ating mga pandilig. At yun din sa daily use, no, inumin, pangluto, at kung saan-saan pa natin magamit yan. Kung tatanungin niyo naman ako, kamusta naman yung water waste, no? Which is ayun yung aking fear dati, na kapag meron kang reverse osmosis system, yung wastewater talagang napakataas. Kasi 1:5 ang chismis dati. 1 yung filtered water na, yung ready to drink, no, na tubig, which is low minerals na. At 5 yung ratio niya na waste, no? Ibig sabihin kung meron kang 1 litro na na-harvest or na filter na tubig na low minerals, meron kang 5 liters, no, na waste. So nung tinignan ko, halos totoo naman, pero habang tumatagal nakita ko na kumbaga nababawi naman yung benefits kesa dun sa loss. Kasi kung halimbawa isipin mo na lang nagugas ka ng pinggan o kaya naligo ka, no? So ang dami ring naman wastewater, di ba? Pagka naligo ka at hindi mo na yun magagamit. Pero sa reverse osmosis, no, kung may wastewater man, pwede mong gamitin yon pandilig, pampaligo, panglaba, no? At pwede mo rin gamitin yon sa iba pang mga na pwede mong paggamitan. Yung amin nga, ang ginagawa ko nung una, dahil wala pa ako mahabang hose, so dinedirekta ko na lang siya dito sa pinakamalapit na puno na meron ako, which is yung grapes. So ayun, nadiligan ko yung grapes, nakapagpuno kami ng ilang timba at galon. Tapos nung dumating after 2 days, yung order ko ng mga tubing or hose, no, naidirekta ko na siya dun sa mga blue drum. So halos wala na kami water waste kasi yung waste naiipon na namin at magagamit namin yon sa ibang mga purpose, no? So ayun, no, masasabi ko lang siguro sulit yon kasi pag umu-order ka ng tubig, magkano yung isang blue container? So umaabot yun ng 20 to 25 pesos. So kung sa isang araw or in a week, no, nakakagastos ka na ng mga 2 hanggang 3. So magkano na yun? 50 pesos, 75 pesos, or kung marami-rami pa kayo sa pamilya, baka isang container na blue na container yung nauubos yun sa isang araw. So di ba? So sulit na rin yun na magkaroon kayo ng sariling reverse osmosis na tubig. At sigurado pa kayo na low minerals talaga at malinis yung inyong filtration system kasi kayo mismo yung nag-assemble, kayo mismo yung nag-ooperate. At kung magkakaroon man ng masakit na tiyan sa inyo, kayo lang rin nakakaalam kung bakit naging pangit yung quality ng inyong inumin.
Kasi minsan nung kami umu-order pa ng inumin na nasa container, nagkaroon ng time na nagkaroon kami ng sakit na tiyan, no. So ang hirap naman na isipin mo na dahil yon doon sa binibilan mo, no, kasi syempre, no, pagka gano'n, no, di syempre paano gagawin mo? Lilipat ka sa ibang nagdi-deliver or nagsusupply ng tubig, no. Samantalang kung meron kang sariling water filtration dito sa bahay, no, hindi mo na kailangan magbuhat ng mga container para lang ilagay mo sa, halimbawa, sa lamesa or sa sink, no, para dun ka kumuha ng inumin, no. Pagka may sarili kang filtration system, anytime, no, kahit madaling araw, pag naubusan ka ng tubig, hindi ka hindi ka mahirapan, which is yun yung experience ko dati. Pag naubusan kami ng madaling araw, syempre pagka sinabihan mo yung magdi-deliver, hindi agad magdi-deliver yan, isasabay pa nila yan sa ibang mga order or kung kailan sila maging available. Kaya maganda rin na may sarili kayong water filtration system, which is napakamura naman, which is magano lang, 5,000, no? Sa 5,000 pesos ilan na kayong makikinabang nun, diba? At magagamit nyo pa sa pandilig sa inyong halaman. Anyway, ang isa sa mga dahilan kung bakit rin ako bumili noon, dahil hindi ko na rin matimbang yung negative effect nung pagdidilig ng high mineral sa aking mga plants. Kasi nakita ko na nagde-decline talaga yung health nila. At sa mga susunod na update, makikita nyo yung mga effect nito sa mga plants natin. At malaki talaga yung naging epekto. Maraming namatay na plants. Siguro nagkasabay yung high minerals sa init ng panahon. Kaya ngayon, binabalanse na natin. At makikita nyo yung big difference nito sa mga susunod na mga vlog natin or update. Dahil magbabago tayo ng setup. Hindi naman magbabago ng area, kundi setup lang. No, gagawin natin yung dati natin ginagawa na mataas or marami tayong live sphagnum moss para pababain yung temperature sa isang lugar. Tapos dahil meron na tayong filtration system, no, ay siguro naman ma-maintain na natin yon dahil meron na tayong pandilig na low minerals na tubig, no. So ayun lang muna siguro, at baka humaba na ng gusto tong video natin tungkol sa pagkakaroon natin ng bagong supply ng tubig. Tapos pala ipakita ko rin sa inyo siguro mamaya after ko magsalita dito kung anong itsura nung water filtration system na nabili ko na sa ganung halaga. Actually, sulit na sulit yun dahil lahat bago. Tapos, computerized pa siya. Mayroon siyang mga display na doon sa kanyang filtration system. Hindi tulad nung nabili kong second hand, which is hindi ko naman nagamit. Binalik ko yun sa nagbenta sa akin. Yung second hand na pinakita ko sa inyo dati. Gumagana naman siya, kaya lang kailangan siguro palitan ng mga cartridges. Tapos may problema rin yata sa pump. Kaya ayun, no, inaccept naman nung nagbenta. Ayan. So kaya kung may advice ako sa inyo kung bibili kayo ng second hand or brand new na, kasi may warranty, tapos hindi rin naman ganun kalaki yung difference ng presyo eh. Pero yun yung second hand na nabili ko, binarat ko pa yun 2.5. Tapos yung nabili ko na bago, wala pang 5K. Diba? So doon ka na sa brand new, diba? Bago na lahat ng cartridges, lahat ng materials, walang mga dumi yung filtration system, ready to use, no? Pagkakabit mo, after ilang oras mong paanda rin, tapos syempre wag mo agad gamitin yung tubig na lalabas doon. Hayaan mo munang ma-drain yung mga sediments na galing sa shipping tsaka sa factory, no? Pagka nakita mo na maganda-ganda na yung lumalabas, doon muna i-test yung TDS reading niya or inumin para i-test, no? Pero sa tingin ko, no, sulit talaga pagka yung brand new. Mamaya pakita ko sa inyo. So baba tayo para makita natin. So ito pala yung water reverse osmosis system na nabili natin. So hindi pa to naka-assemble nung dumating, pero napakadali lang i-assemble. Medyo mahirap pala, pero pagka sinundan niyo yung video, madali lang. Dapat pala binidyo ko yung pag-assemble na ito kasi talaga naman medyo nahirapan rin pala ako nung una. Pero nung na-setup ko na, no, ay okay naman. So paliwanag ko sa inyo siguro pagka may time tayo. So ayan yung ang tawag dito,
bladder, pressure, reverse osmosis na bladder or yung storage tank niya. So meron tong goma. Meron tong pressure sa loob, kaya nga tinatawag rin na pressure tank. So ito yung tumutulong rin para i-push yung tubig para mas malakas yung tulo. Or pagka kailangan mo rin ng halimbawa kung ilang liters to or gallons, may ready agad na makukuha. Kasi pag hindi mo, wala kang ganito, medyo mahina talaga yung bagsak ng tubig. Pero naman, okay rin. So ayan siya. So kung bubuksan mo yan, medyo inangat ko, hindi ko siya inayos yung pagkakalagay. Bakit? Kasi mainit ngayon. So umiinit rin yung pump pagka laging naka-open. So ayan Tapos may display siya dito. Ayan. Mainit yata yung pump. Ayan, medyo mainit-init na yung pump. Kaya pang lang talaga siya, yung pang pamilya. Pero yung kung pandilig siya, itataon mo na malamig yung panahon para hindi uminit ng gusto. Gusto ko hayaan lang na mainit para kung masisira maibalik ko. Pero kawawa naman yung binilan ko, di ba? Kaya inahayaan ko lang siya na hindi continuous yung pagbigay ng tubig. Pagka mainit na, binubunot ko na. Tulad ngayon, bubunutin na natin. So, kailangan rin niya pala ng ng saksakan, tapos yung supplies naman, iko-connecta mo rin yan. Tapos yung mga tubing, idedirekta mo na doon sa mga waterways tsaka yung storage mo. So ayan, napakita ko na sa inyo yung bago nating supplies ng tubig na low minerals. Hindi ko lang pala na-sure, pero nasa nasa 5 to 7 yung TDS reading niya, which is good, diba? Pagka bumibili ka sa mga water refilling station, usually ang reading niyan, kung bagong palit sila, nasa 5 to 7 rin. Pero pagka matatagal na, pataas na yan. Tapos sabihin ko lang sa inyo, baka kasi sabihin nyo, pangit yung mga nabibili natin sa labas. Hindi, mas okay rin sa kanila. Kaya lang, may mga iba kasing mga nagtitinda, sabihin nila, purified pero mga mineral water yon o kaya alkaline. Minsan walang RO membrane or filtration yung nila, medyo mataas yung reading. Kaya kahit na nakabili kayo ng mga filtered or purified water, mas maganda i-measure nyo pa rin ng TDS meter para makasigurado kayo na low minerals talaga. Pero karamihan ng mga nasa water refilling na mga galing na tubig, low minerals yung mga yan kasi napakaganda ng mga filter. Pero yung mga sabihin natin parang ganung setup lang, tapos wala pang RO membrane, matataas yan. Halos hindi bumababa yung minerals na pinifilter kapag walang RO. So maganda may RO rin kayo, filter, So ito pala, ito yung mga wastewater na inakit namin, minsan pinandidilig. Ayan, so tingnan natin kung anong reading na ito. Kaakit ko lang na ito ngayon So ang reading niya, tingnan nyo yung waterways, 298 to 299. So around 300 yung ngayon baba tayo para isang video lang malaman nyo agad kung ano yung reading ng waterways tsaka yung filtered water. Bababa lang ako sa amin saglit. So nandito tayo ngayon sa parang stock natin ng mga spagdumos at nandito rin yung ating IBC tank, So measure natin ngayon kung ano yung reading nung lumalabas na tubig currently dito sa ating filtration system. Pasensya na kayo, talagang madumi dito. So ayan, ganito lang kalakas yung tubig na lalabas. Actually malakas na to dahil nung unang gamit namin ng RO, mabagal talaga. Siguro hindi pa masyadong lumalambot yung mga pyesa sa pag-operate ng RO. Pero ito ngayon medyo malakas-lakas na. Mas malakas yan kapag may stock na tubig sa bladder. Kasi para kang nagbukas ng normal na gripo na malakas yung pressure. Pero pagka
walang stock na tubig sa bladder, ganito lang kalakas yung tubig. Pero imagine kung maganda-ganda yung bigay ng tubig sa lugar nyo, mas mabilis yung ano yan, output niyan, o mas malakas yung tubig na nilalabas. So ayan, so measure natin kung anong measurements Ang prediction ko dito nasa 7 pataas kasi matagal-tagal na ako nagbukas siguro medyo tingnan natin na lang para makita niya. Ayun, 7 lang, hindi pa rin tumataas Ayan, so 7. Ayan pag hindi nga masyadong mababa yung dip mo, 6. Pero ayan, sagad natin para ayan, 7 to 6 lang. Ayan, nagpa 5 pa nga no? So correct yung ano natin kanina, information na binigay. Nasa 5 to 7 lang yung tubig na binibigay dito. At ito, talagang good na to, lalo na pandilig at inumin at kung ano-ano pang gamit na pwede yung paggamitan. At mineasure ko rin yung yung tubig na dinideliver sa amin. Ang dami ko pang sphagnumos, tsaka perlite. Ito pala perlite to. Perlite, sphagnumos, at ayun puro sphagnumos. Meron pa yata akong nasa 15 na sako ng sphagnumos. Tapos yun pala, yung dinideliver sa amin na tubig dati, bago ako magkaroon ng RO, ay nasa ganun ding measurement. Kaya standard rin talaga, pagka nadaan sa maayos na filter yung mga tubig natin na ginagamit. So yun lang muna para may idea rin kayo. At sa tingin ko sulit na yan na bumili rin kayo ng filtration system. Kasi bakit? Yung halaman nyo magkano ba? Kung may matay dyan na halimbawa dalawa, wag naman nating hingin, diba? So doon pa lang cover na agad yung kumbaga yung benefits na mabibigay sa inyo. Kasi pag namatay yung plants natin dahil sa pangit yung quality ng tubig natin, kumbaga mas malaki yung loss natin, di ba? Pero kung bibili tayo ng sarili nating water filtration system, makagamit na kayo na inumin for consumption, pangluto, at kung ano-ano pang pwedeng paggamitan. In our case dito sa carnivorous plant, ito yung libangan na parang bisyo na to. Pero ayun, kailangan talaga natin alagaan yung carnivorous plant natin kasi ito yung pinili nating alagaan. So yun lang muna, at marami pa naman akong i-update sa inyo sa mga susunod na video. Dahil sa totoo lang, nung ginagawa ko tong video na to, siguro 2 linggo, 3 linggo akong hindi nakapag-update. Yung mga update ko na napanood yung mga nakaraang araw, ilang linggo na nakalipas na yan. Noon ko lang noon nyo lang napanood, kasi marami-rami yung na-stock na video rin nung nakaraan. So salamat sa palagi nyong pagsubaybay dito sa YouTube channel natin. At salamat rin sa pagtangkilik lalo na dun sa ating Shopee store and Facebook page. Dahil kahit pa paano ay ginaganahan tayo gumawa ng video at least mag-propagate rin ng mga ating mga plants. At yun lang, at kung may mga question at further instruction na kailangan, i-message nyo lang kami sa aming Shopee store, Facebook page at mag-comment kayo dito sa YouTube channel natin. Yun lang, God bless and bye bye.